Fire Prevention Month ngayong 2024 ay sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Look at that! Lahat ng mga opisina ng Bureau of Fire Protection or BFP, mula sa mga regional office hanggang sa mga fire station, ay nagtutulungan para mapalagana po ang kaalaman tungkol sa pag-iwas sa sunog. Ayon kasi sa BFP, higit sa 15,000 kaso po, ang dami ng sunog ang naitala noong 2023. Mas mataas ito ng 20.7% ang taas kaysa sa mga kaso noong 2022. Kaya naman yan ang pag-uusapan natin ngayong araw, ang fire safety. Okay? Para turuan tayo, meron tayong mga kasamang mga eksperto at nag-asawa sila. Kabilang po sa Trinity Volunteer Fire Department sa Sampaloc, Manila. Please welcome Sir Lincoln and Miss Sara Martin! Good morning! Salamat sa pag-gising ng maaga! Hi, Sir Lincoln. Halika, upo muna kayo dito. Halika dito. Dito kami, Sara, sa gitna. Ayan, yan. Ayan, syempre, batiin niyo po ngayon yung ating mga netizens. Ang nanonood po ngayon sa Net25 at nakikinig sa Radyo Agila. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Yan, how about you, Sir Lincoln? Good morning po sa lahat. Tuloy lang Maging ligtas! maging ligtas. Yes, ang pang-araw-araw. Eto na. Nakabili ba, no? Mag-asawa silang firefighter volunteer. Gusto ko, baka, dito ba kayo nagkakilala? Hindi po. Ay, di ba? Kikinigin na sana ako eh. Okay, so paano? Bakit kayo bakit nyo naisip na pumasok sa ganitong klaseng pag-volunteer? Ang pagiging firefighter, umpisa na natin kay Sara. Sa akin po kasi ako na po yung pinaka-late na sumali. Before po siya. Ang ano ko po sa kanya nun is, bakit ka sumasali sa ganyan? Oho. Kasi ang akin po kasi thinking ko, may anak po kami nun. Sabi ko, baka madisgrasya ka. Sayang oras mo. Okay. Pero nung time po kasi na napasama na po ako sa kanya, nagustuhan ko na po yung ginagawa po nila. Na ang sarap po pala sa feeling na tumutulong ka sa ibang tao. Okay. Lincoln, nung una ha? Ano to kontrapelo. Yes, totoo po, Ma'am Love. Di ba kontrapelo? Pero bakit mo siya naisipan na isama? At paano mo siya na parang parang napa-oo na sumama sa training na ginagawa mo? Actually, Ma'am, una rin po hindi po ako sumasali. Pero may nangyari kasi senaryo sa mga friends ko na nasunugan. Yung nandun kami mismo sa senaryo, tapos yun wala kang magawa. Then doon nag-start yung curiosity ko na ano ba yung kailangan namin gawin. Correct. That's the time na nag-training na ako, nahihirapan, pero nag-e-enjoy. Tapos yung nakikita niya nga ako laging pagod pag-uuwi, tapos yung parang nauubos yung oras doon. Then sinama ko siya para makita niya kung ano yung meron doon. Okay, yun na nga sabi mo, nauubos yung oras, pagod na pagod. Bakit bakit ganun ang nangyayari sa'yo? Ano bang mga klaseng training ang pinagbubuhusan nyo ng panahon? Bali, ma'am, sa preparation po kasi, meron po kailangan yung katawan natin. Physical? Yes, physical, ma'am. So, mostly kailangan malakas yung physical natin. At the same time, hindi lang sa skills, pati yung knowledge mo, nag-aaral ka. So, yun yung challenge sa akin, na-enjoy ko na, uy, nag-aaral ka na, so yung kailangan katawan mo. Parang napapanatili mo pang healthy. Yes po. Ay, ang galing! Okay, so na-inlove ka rin. Yes Ha? po. Bukod sa asawa mo, na-inlove ka doon sa pagiging firefighter. Yes po. Nagdesisyon ka na sumali na rin. Ano yung mga na-discover mo sa sarili mo? Ang na-discover ko po sa sarili ko is meron pa pala akong inner strength na hindi lang ako pang bahay pala. Dapat may mga kaya pa rin po pala akong gawin. As a fire volunteer po, kaya ko rin po palang gawin yung ginagawa ng Hindi mga ka ba lalaki. natakot? Kasi nakakatakot ang fire, ang apoy Di ba yung may mali kang gawin? Yes. Or Pwede mo rin kamatay. mali kang... Correct. Yes, At yes. marami na tayong mga... sadly, marami na rin tayong mga fire volunteers na nawawala ng buhay. Ano? Yes. Pero ano yung sinisiguro nyo para hindi kayo mapabilang sa ganong klaseng parang trahedya? So, sa amin po siguro, kailangan number one rule is safety first. Correct. At the same time, kailangan mag-training tsaka mag-aral. Para Okay. alam mo hanggang saan lang ba yung limit mo. Okay. At the same time po, para alam mo rin yung gagawin mo during fire. Kasi number one pong rules is yung assess. You need to assess lahat. Correct. Sa paligid mo. Yes, opo. Hindi lang po porkit bumbero is tubig ka agad. So, number one po, kailangan mag-isip. Mag-isip muna. Ikaw, ano yung nakita mo na parang, ito, sabi nga, safety first. Ikaw, ano yung nakikita mo na parang kapareho nung kanyang sinasabi na para maging ligtas ka? Ang akin din po is, una muna po talaga ang rules po namin,
is safety first. And ang minsan po kasi... Bawal pala dito biba-biba. Yes, Yes, po. bawal. Tsaka yung parang kala mo kaya, kaya ko yan, Yes gagawin po. ko na yan, hindi Hindi pwede. pwede. Hindi po pwede. Hindi pwede po. Kasi may possibility po na syempre pag pabida-bida ka, hindi mo masasabi na madisgrasya ka rin mismo sa loob. At Or maging biktima. makabiktima ka rin ng Yes. ibang tao. Yes, ha, po. nandamay ka pa. Ikaw Yes, yes, po. bibida-bida niya. Imbis na makatulong ka na, Idakadagdag Dagdag ka pa. pa. Oo. Eto, may mga anak kayo. Tinuturuan nyo rin daw. Yes, ma'am. Paano? Buti na gustuhan din nila. So, ma'am, sa amin po kasi marami kaming platform na ginagamit. Correct. Since ngayon may technology na, Okay, lalo na yung mga okay. bata, mga Gen Z, tsaka Alpha, more on techie na sila. Correct. So, we're using the technology para matuto sila. So kayo ba ay nagbubuo ng video-video? Para maturuan nyo rin po yung manonood na may nagpa-follow ba sa inyo? Ganyan? Wala, ma'am. Wala, However, ma'am, wala. meron Gawin nyo na! I mean, kasi ang kagandahan Vlog. itong ginagawa nyo ay para sa kaligtasan ng mga kababayan natin. So, Yes. maganda yan. Okay, so ano ang nakikita ng mga anak nyo? Parang laro-laro lang and at the same time natututo sila. Anong reaction ng mga anak niyo? lalo yung sa amin po kasi lalo na po yung bunso po namin is kambal, na-amaze po sila. Okay. Na-amaze po sila and sinasabi po nila, natutuwa po kami as parents nila kasi binabanggit po nila na someday I want to be a fireman. firewoman, I want to be a like firefighter, that. I want to be like you, mama, I want to be like you, dada. Oh, that's very nice. Ngayon naman, maglalaro tayo ha, hindi ng apoy. Kasi delikado po yun, huwag kayo naglalaro ng apoy. Ano ha? Ito ang tinatawag nating tumpak o palpak. Mayroon po ako mga sasabihin sa inyo. Tapos kayo po ay, meron ho tayo ditong dalawang tig-isa, Cardboard. tumpak, palpak na nakasulat. Kung mag-a-agree kayo, taas nyo lang po yung tumpak. At kung sa tingin nyo ay hindi naman tama, palpak po ang itataas natin. Ready na kayo? Yes. Okay, eto na, unang-una nating question. Karamihan daw po sa mga kaso ng pagkasawi dahil sa sunog ay dahil sa usok at hindi sa apoy. Tumpak o palpak? Uy, sino muna magpapaliwanag muna dyan? Sarah o si Lincoln? Go, Lincoln. So, ma'am, kasi usually po, ang nagiging reason talaga kaya namamatay yung mga tao dahil sa suffocation. Kasi nauubusan tayo ng oxygen sa katawan, yung carbon monoxide, yung mga superheated gases, yun nilalanghap natin. Okay. Kaya yun yung nagiging cause bago masunog yung tao. So ano ang pwedeng gawin ng isang tao na halimbawa, syempre halimbawa sabihin natin medyo na hindi na makalabas dahil may apoy. Tapos may usok-usok na. Anong pwede niyang gawin sa sarili niya? Ma'am, the best thing to do is, ma'am, stay low. Yes. Opo. Bakit low? Kasi ma'am, ang usok po is hanggang above the knee lang siya. So, kaya pong iba, nakikita niyo po sa mga palabas, sa mga movie, gumagapang Gumagapang? sila. Yes Yes, kasi po meron pa pong natural air pa po doon sa baba. Okay. Pero the best thing pa rin po dapat na gawin is alam mo yung exit. Baka kasi gapang ka ng Oo gapang, naman. hindi mo alam pa palabas. Papunta ka pa rin pala sa hindi naman din magandang lugar. Yes, Delikado rin. Yes. In short, kailangan po may fire exit ang inyong mga tahanan o ang mga building na inyong kinabibilangan. Alam niyo Yes. po. Yes po. ma'am. Eto na, ikaw ma'am, ganun din. Okay, Same ang answer. ito, anong first aid ang dapat gawin sa biktima na nakalanghap ng usok? Ang sa amin po kasi, ang first aid po na ginagawa is, i-assess po muna namin sila. Kung conscious po, idadalahin po namin sila sa nearby. Hospital? Hindi po, may Medical mga team. ambulance po kasi na Okay. May naka-standby yes na. Po. Okay. Sila na po yung mag-a-assess. If hindi na po kaya ni patient, bibigyan po sila ng oxygen. Okay. Yun po kasi yung pinaka-first aid po Na kailangan. Yes po. Kasi delikado nga. Opo. Okay, ito susunod. Ang fire extinguisher, itong pakko ba ito o palpak? Ang fire extinguisher po ay para lang sa mga building at hindi sa mga bahay. Tumpak o palpak? Palpak. Oh, palpak ka. Kuya, bakit palpak? Sarah. Para sa akin po kasi, Ma'am Love, hindi naman po buildings lang ang may kailangan ng fire extinguisher. Hindi lang At hindi po naman building lang may nagkakasunog. Yes po. Karamihan nga palaging residential area. Tama. Yes, ma'am. Yun nga po, sabi niyo po, kadalasan mga residential area po. Kaya dapat po, ang mga residentials po natin is aware din po sa mga fire extinguishers and kung paano rin po nila gagamitin. Para in case na sa kanila po mag-start yung apoy, wag naman po sana, alam po nila kung paano re-resolbahan Aapulahin. agad. Yes. Opo. Okay, gusto ko malaman kasi may expiration yun eh. May expiration ang fire extinguisher. So, Sir, tama bali po sa ba? fire extinguisher po, ma'am, may tinatawag tayo sa Park of the Philippines. Correct. Na sa BFP po, mandatory po na dapat po pinapa-recondition siya. Oh. So bakit po pinapa-recondition? Para makita po kung applicable po siyang gamitin during fire. Bakit po yung sinabing applicable? Kasi posibleng hindi siya mag-work
Yes, hindi ma'am. mo rin magamit. Yes, ma'am. Lalo na po pag bagsak na yung pressure, o kaya at the same time, baka corrosive na yung pinakalagayan niya po. Correct. Hindi na siya Wala magiging- rin. Yes, wala na pong Oo, kwenta. delikado pa rin. Ako, ito, susunod. Ako, tumpak o palpak, hindi raw tinatablang ang simento ng apoy. Ano ba, tumpak o palpak? Wow! Talaga? Kaya may firewall. Yes, Yes, ma'am. Okay, sige, However, Lincoln. ma'am, ang concrete po, or yung semento, meron po siyang effect sa kanya, ang apoy. Okay, anong magiging? So, pag na-meet niya na po yung melting point, kasi ang concrete is made of sand, water, pati graba. So, pag na-meet niya na yung melting point above 1,200 degrees Celsius, mag-breakdown na po siya. Babagsak. Yes, kaya naman po ang mga semento is, yung integrity niya humihina kapag nagkakaroon ng sunog po, di ba? Correct, correct. Pag ginanon mo lang yun, babagsakan na Possible po, yes, na. ma'am. Lalo kung hindi rin tama yung pagka-construct ng inyong firewall. Yes. Yes, So kung magpapa-construct kayo ng inyong firewall, siguraduhin nyo na nasa Standard. standard tayo. Yes po. Ha? Yes, Wag substandard. Again, naglagay kayo ng firewall, wala rin pakinabang. Eto, isa pa, isa sa mga karaniwang sanhiraw po ng sunog ang napabayaang niluluto. Tama po ba? Tumpak! Ay nako! Bakit ito tayo nagpapabaya ng niluluto natin, Lincoln? So, usually, ma'am, yun? top 2 po siya. Yung unsafe act po. Unsafe act na tinatawag natin. Kasi usually ngayon, sa mga bahay, yung technology, Yeah. minsan nagluluto ka, nag-cellphone, nakikichika pa, Ayan. nakikichismis. So, napapabayaan na yung nilulutuan natin. Aha! So, nagkokos siya ngayon ng sunog. Correct. At the same time, yung focus mo sa cellphone, nawala na kasi, sa focus mo sa pagluluto, nawala na kasi napunta dun sa cellphone. Yes. So in short, kapag kayo po ay may kinalaman ng inyong mga gawain diba, sa bahay, may ka-connection sa apoy, Yes. focus tayo doon. Yes. Yes, po. ma'am. For your safety and yung For safety rin ng safety kabahayan of the whole po ninyo. family po. Okay, eto na. Ano-ano po yung madalasan, ito sa bansa natin, tatanungin ko na lang po kayo, ano-ano po yung mga kadalasang cause ng sunog dito sa ating bansa? Sa akin po, ang Sarah. first po is mga electrical fires po, faulty wirings. Anong ibig sabihin nun? Kumbaga po sa bahay po natin is, syempre iilan lang po yung socket natin. di ba? Yes! So ang tendency po is bibili tayo ng extension kasi Okay. marami po tayong Ah, gadgets. yan na nga ba sinasabi ko. At yung extension natin, parang 5 Substandard pa po. kilometro, no? Yes. Ayun ganon. Oh, hindi pwede yun. Hindi po. Pwede naman po, ma'am. Pero wag lang po yung totally na para siyang octopus na ang dami na Octopus po wiring na po, nakasaksak. yes. And wag din po hayaan na lagi na naka-on lang po lagi kahit na hindi na ginagamit, nakasaksak pa rin. Tanggalin. Yes. Tanggalin Kasi yung mga- mag-overload po. Hindi naman, ang mga extension wires po kasi natin is meron lang pong certain voltage Capacity. Yes, capacity ng voltahe. capacity. Na hindi niya kayang i-accommodate, kumbaga, Gaano saksak mo karami? ang rep, saksak mo. Hala, rep talaga nilaksak mo doon. Good luck sa Kasi inyo. may mga ganun po tayong mga instances, ma'am. Na May wala mga silang ganun knowledge, na ma'am, wala regarding silang dun knowledge sa- about sa mga extension wires, ma'am, di ba? Saksak lang po ng saksak, gagamitin lang po ang extension. Syempre, doon na po nag-i-start mag-cause yung overheat. Oo. Mag-short At siguro, circuit. Lincoln and Sarah, no, makapuputi rin na ang inyong na ang nagkakabit ng inyong mga electrical, Yes, electrician mismo. diba, nasa sa bahay Certified ninyo, electrician. ay sertipikadong Electrician. Yes po, Yes, ma'am. Hindi yung parang si Mang Panghusin na lang paggawain natin. Kasi hindi naman niya alam kung ano yung mga cost nun, di ba? O, ito na. Last po natin na tumpak o palpak. Imposibleng magkasunog. Naku, pag panahon ng tag-ulan. Aba, Sarah, palpak. Oh, yes. Bakit Lincoln? Bakit mo nasabing palpak? So, ma'am, kasi po ang disaster po is anything pwede mangyari. Kahit umuulan pa yan o maaraw po. Ang ano lang siguro, kapag umuulan, is less lang po. However, meron siyang effect sa mga bombero pag rumiresponde, Ay, pag bakit tag-ulan po. So, kasi po ang usok, kapag normal climate, pataas po yan. Since pag may rain po, yung usok natin pababa, mas nahirapan pumasok ang mga bombero. Kawawa rin pala yung Yes, mga ma'am. epekto. So, usually, anong ginagawa niyo pag ganun? Pag may tag-ulan? Meron ba kayong Breathing Yes, ma'am. apparatus, ma'am. Ayan, dapat pala may mga ganun kayo lagi. Meron Opo. na kayong ganun, ha? Yes. Hi! Sa mga naman, dyan na profile, mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, to the pet, and everything updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.